What is up guys? ATV here. Matagal-tagal din nung huli tayo nag-review ng motor. Kaya naman wag na natin patagalin, reviewin na natin tong Royal Alloy Tigara Grande 300S. Gaya ng palagi natin ginagawa, simulan natin ang review natin dito sa makina niya. Meron siyang 278cc displacement, liquid-cooled, single-cylinder, single overhead cam, 4-stroke, 4 valves, may lakas na 25 horsepower at 7,500 RPM at may max torque naman na 24.5 Nm of torque at 6,500 RPM. So gaya ng ibang Royal Alloy, gumagamit din siya ng Pirelli Angel na merong sukat na 110/70 rim 12. Meron din siyang tinatawag na anti-dive. Kung nakikita nyo iba yan, meron pa yan dito. Yan, nakikita nyo yung nasa ilalim yun. Para naman dito sa likod, meron din siyang 110/70 rim 12 na merong Royal Alloy na caliper. Kung titignan nyo, no, hawig na hawig niya yung Grand Prix kahit na yung 150 o 300. Pero ano nga ba mga pinagkaiba niya? Una-una is itong front fender niya. Bilugan ang front fender nitong TG300. Iba rin ang signal light niya nandito sa ilalim ng brake lever. Kahit sa kabila ganun din. Sa mga Grand Prix nakalagay ang signal light nila dito banda. Sa likod, ganun din. Nakalabas din siya sa Grand Prix. Nandito siya sa loob. At ang isa pang naiba sa kanya is itong upuan niya. Sa Grand Prix, suction lang yon. Dito meron ka ng lock. Press mo lang to. Yan, ganun lang siya kadali buksan. Hindi ka pa rin naman mananakawan ng gasolina dahil disusi yan. Itong windshield na to ay aftermarket. Itong rack na to ay aftermarket din. Siyempre, busina at yung MDL natin ay aftermarket yan. Then the rest ng nakikita nyo dito is stock na. Kaya nga nasabi ko kanina, liquid cooled siya. Kaya naman meron tayong radiator. Nandito siya sa ilalim. Sa ilalim siya nitong footrest natin. Sa pillion footrest, ganun din. Gaya sa iba, dipindot siya. Dahil nga wala tayong space na paglalagyan dito sa ilalim ng upuan. Ito lang din yung meron siya. Yan. So, meron kang tools dito. Meron ka rin dito yung charging socket na hindi ko mabuksan. Tigas ang takip. Yan. USB na siya. Same ng headlight para sa GP150MT at para sa GP300. Same din tayo ng taillight gaya sa ibang Royal Alloy. Meron din siyang rack dito sa likod. To the left handlebar, nandito ang high beam, low beam, passing light, horn button, turning signal switch. Huwag na natin pindutin yan dahil napakalakas niya. Ito naman yung switch para do sa MDL na kinabit natin. Guys, wireless yan kung nakikita nyo. Kung gusto nyo ng ganyan, meron tayo dito, available yan. Ito nga pala guys ay aftermarket na rin. Brake lever na hindi adjustable. Sa the right handlebar, nandito naman ang ating hazard button at ang ating ignition button. Brake lever din na hindi adjustable. Para naman sa panel niya, eto siya. Pag in-on mo na, yan ang agad malabas. Royal Alloy, a real classic. Same siya ng panel, gaya na sa GP300 at sa 150MT. Nandito yung fuel gauge. Nasa right side naman yung temperature ng inyong coolant o ng engine nyo. Dito sa taas, nandito yung clock nyo, Bluetooth indicator, temperature ng paligid, yun nasa inyo, nasa labas, tachometer, dito ang trip 1, date, odometer, trip time 1, at ang inyong speedometer. Dito sa baba, yung mga ilang-ilang warning indicators, gaya ng ABS, dito yung check engine, tsaka ito na, ano ba nung iba-iba tawag dito eh, ang tawag ng iba dito, oil level o oil temperature. Etong nasa ibabaw, tong kulay pula na to, Royal Alloy na nakalagay, hindi ko alam kung para saan to eh. Noong una akala ko, yan yung sensor para magbago siya. Kasi pag maliwanag na, nagiging color white yung background niya. Pero nandito siya, nasa gitna siya. So yun lang, seat height check tayo, tsaka sound check.
Check time 5'9", 78 kilograms. At ito yung kilo natin. Meron siyang seat height na 730 mm. Sound check. Yes, stock number lang. Okay lang. Gear up tayo tapos biyahe na tayo. Kung gusto mo rin magkaroon ng Royal Alloy, available yan dito sa M5 Metro Hub. Search nyo lang M5 Metro Hub. Marami tayo dito. Meron tayong GP150MT na Crystal Jade. Meron tayong GP150 4V. Ito yung demo unit natin na binibenta na lang natin ng 160k. Meron tayong Crystal Brown Topaz na stainless ang exhaust. Meron din tayong leather bags, helmets, mga upuan para sa inyong Royal Alloy, windshields, mufflers, at iba-iba pang accessories para sa Royal Alloy nyo. So yun guys, biyahe na tayo. Biyahe natin, yung kadalasan nating biyahe, walang kasawaan, Tagaytay ulit tayo. Kasama nga pala natin, Piggy Trip Adventure o Piggy Adventure Trip. Bago pala kasi yung page niya, so hindi ko pa saulado, sorry na. Yan si Renzo, siya yung technician natin o mechanic natin dun sa M5 Metro Hub sa Royal Alloy. Kung kailangan nyo ng pangmalakasang mekaniko para sa inyong mga Royal Alloy, yan, message lang kayo. Pwede i-remake ka sa akin, pwede rin naman sa M5 na. Sarap po, lakas ng 300 oh. Mamaya testingin natin ito pag merong maluwag na kalsada. Sa mga lubak wala tayong problema dito. Gaganda suspension ng Royal Alloy eh. Adjustable din yan, harap at likod. Uy, isa sa mga nagustuhan ko sa motor ni Royal Alloy, ang laki ng space niya pagdating dito. Yan yung gulay board natin, no? Tawag ng iba dyan, o yung footboard. Siguro mga 1 dangkal yung layo ng tuhod ko hanggang dito sa pinakakahan niya. Sarap isingit nito. Hindi mo siya paghahalata ang 300cc eh. Kasi halos kasi laki niya lang din yung mga 150 na Royal Alloy. Feeling ko lang hindi ko sure. Parang mas mahaba siya ng onte. Isang camera lang guys, hindi na natin. Wala kasi ang paglagyan. Masyadong maliit tong stem nung side mirror. Hindi kaya ng ating adapter. Maluwag pa rin, so hindi na natin dinala. Hoy, daming natuon ng motor. Pero ito yung mga naka-park sa gilid-gilid. Nga pala guys, nalimutan kong banggitin kanina sa review. Meron tong 10.5 liters na fuel tank. Kapareho din sa ibang RA o Royal Alloy. Napansin nyo rin, medyo mabilisan lang yung pag-review natin dahil limited lang yung time natin dito sa motor eh. Kaya ang binanggit ko lang yung mga mahalagang parte. Kung may malimutan man ako babanggitin ko na lang din dito habang nabiyahe tayo. Kung meron man akong hindi nagustuhan dito, well, hindi naman siya talagang hindi nagustuhan. Medyo alanganin lang sa akin. Parang medyo mataas yung footboard niya para sa akin. O siguro nasanay lang din ako din sa may ADV natin na naka-stretch yung paa natin. Na-stretch ko kasi doon eh. Ayun, lubak, hindi ko halos naramdaman. Ang ganda ng suspension. Pagdating nito guys sa singitan, para sa akin medyo naliliitan ako sa turning radius niya. Hindi ko alam kung yun nga, sanay lang tayo sa ADV na ang laki ng liko nun. Makakatawa rin yung power nito, ang responsive. Hindi pa lang natin siya matesting kasi kita nyo naman dami ng sakyan dahil alas 5 pasado na rin, rush hour na. Pero pag nagkaroon ng pagkakataon niya, napakita ko sa inyo. So ang napansin ko dito guys, pagka matagal ka nakatigil tapos nakababa yung paa mo, medyo umiinit siya sa parte dito sa may likod ng hita. Pag nakadikit lang naman, pero pag hindi ka nakadikit dun sa parte na yun, hindi mo mararamdaman yung init. Gaya nito, napadikit ako, nararamdaman ko manipis din kasi yung suot kong pants dito bando, may init. Hindi ko alam may eksaktong presyo nito kasi hindi pa tayo nagkakaroon ng ganito sa shop, no? Ngayon nga lang din ako nakakita nito sa personal, ngayon lang tayo nakagamit.
Kaya shoutout po sa may-ari nito. Maraming salamat sa pagpapagamit sa amin ito. Ang presyo siguro nito more or less 300k. Meron na rin nga pala to guys, ABS, dual ABS na siya. So bagay na bagay yon para sa 300cc niya to. Medyo naiinip sa atin si Piggy Trip. Hindi na nakikita sa mga video kanina, hindi ko nare-record, pero ilang beses na ako nito in-overtaken, tapos inaantay niya na lang ako. Medyo ano rin kasi guys, ginagamay natin yung motor. Syempre, first time natin hawakan. Tsaka hindi ko saulado yung gulong nito pagdating sa corners, medyo hindi tayo pumipiga talaga. Nahayaan lang natin. So doon dapat talaga tayo dadaan sa usual natin dinadaanan. Kaya lang masyado ng traffic. Hindi tayo dadaan sa dinaanan natin nung last time na tinesting natin yung dalawang ADV na naka traction on laban sa traction off. Diyan rin yun. May content din tayo nun. Ito yung dinaanan natin na nakaraan. Siguro makakapiga tayo nito mga bandang silang na paglabasan natin doon. Kung hindi traffic. Testing muna natin ang overtaking power niya. Testing uli. Nga pala guys, meron ulit tayong lalarong endurance. Kasama natin si Vadeworks TV. Hindi ko pa alam kung anong gagamitin niya, kung yung sniper ba o yung Mio niya na naka 232. Si Yamamoto, yung ADV niya, hindi ko rin alam dahil nakita ko binibenta niya na naman yung motor niya, hindi mapakali sa motor niya. Syempre ito, si Piggy Trip, makakasama natin bago makakasama natin yan sa ating mga ride sa endurance. Yan, kasama natin yan, apat tayo lalaro doon ngayon. Yung last na laruan natin ng endurance sa Norte, 600 kilometers. Ngayon meron na rin tayong lalaro ng 600 kilometers sa may ang biyahe niya ay Calabarzon naman. Scooter gaming lang uli para di ganun kasakit sa bulsa. Lalo na ngayon, nagtaas ang gasolina. Nagtaas na naman. Ngayon gamit ko tong TG300. Hindi ako nangangamba pag-overtake kasi alam ko na may power yung motor eh. Alam kong pag pinigaan mo siya talagang hahatak siya eh. So guys, maluwag-luwag testing natin. Hindi siya madulo naman tawag nila doon. Basta yun, ang malakas sa kanya ay arangkada, yung torque niya. Ito ba isang stretch testing ulit. Nakatawid. Sarap din gamitin ito. May power eh. Tagaytay na tayo guys, hindi pa natin nagagamit yung MDL. Maliwanag pa. Anong oras na? Parang lagpas 6:30 na, maliwanag pa rin. Testing na nga natin. Ayan o, halos hindi pa kita yung MDL natin eh, kasi maliwanag pa eh. Eto dito medyo madilim dahil mapuno. Yan. Lubim ba to? Ang taas. Ang lakas. High beam, masyadong mataas. So guys, ganito yung ilaw niya. Yan, high beam, low beam, nasa inyo yan kung ano gusto nyo, kung dilaw o puti. Ito yung sabay niya. Yan, tapos pwedeng sabay, nagbiblink. Yan, isa pang mode niya na nagbiblink. Yan, yan, mas mabilis. Ito yun lang. Pares muna. So yun lang, dito natin tatapusin itong video na to. Kung nagustuhan itong video na to, please don't forget to subscribe, leave a like and comment, share this video, and ring the notification bell bago natin kasama. Endurance, hintayin nyo. Out.